mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba naging mainit kahapon yung usapin ng panibagong request ng kampo nitong si Kibulok na kung saan dapat daw sa ospital, mga kababayan ng Davao, ikulong etong si Kibulok habang ginagamot yung kanyang mga karamdaman. So ngayon kung titingnan po natin, parang ang gusto kasi mangyari ni Kibulok doon, magkaroon siya ng special treatment mga kababayan or VIP yung dating niya. So ngayon nag-react po dyan si Senator Risa Hontiveros at ito po yung sabi niya mga kababayan, huwag siyang mag-astang Diyos. Bahagi ng panayam ni Senator Risa Hontiveros sa hinihiling na hospital arrest sa Davao City ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ kay OGC Pastor Kibuloy. Sabi pa dito, ani ni Hontiveros, dapat pantay-pantay ang trato sa mga akusado, anuman ang kanilang katayuan o koneksyon. Seryosong mga krimen ang human trafficking, rape at child abuse na kinakaharap ni Kibuloy, dagdag pa niya. Sabi dito mga kababayan, dapat walang special treatment sa kanya. Dito kay Kibulok, napaka-entitled at wala sa lugar ang paghiling niya ng hospital arrest sa Davao. Bakit nga ba sa Davao? Dahil ba may isang kaibigan siyang maimpluwensya doon? Wala din siyang karapatan na mamili kung saan niya gustong ma-detain. Wala na siya sa loob ng kingdom. Kaya huwag siyang mag-astang Diyos. Yan po yung sabi ni Senator Risa Hontiveros. Kasi nga naman mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala? Nasukol ka na lahat-lahat, pinahirapan mo na lahat-lahat ng gobyerno sa paghahanap sa'yo, gusto mo pa maayos yung kalagayan mo sa bilangguan. Unfair naman do sa mga kababayan po nating Pilipino na mga maliliit na pobre na katulad po natin na akusado, mga kababayan na nagtitiis sa loob ng bilangguan samantalang etong si Kibulok, napakarami ng nire-request. Pinahirapan na nga ang gobyerno, gusto pa magpiling Diyos sa loob ng bilangguan. So ngayon kung titingnan po natin, dapat talaga kung tutusin, etong si Kibulok kasama nung 4 niyang kasamahan. Mga kababayan, dapat naandudun po sila sa Pasig City Jail at pinagbabayaran nila yung kanilang mga kasalanan habang dinidinig po nila yung kanilang mga kaso. Hindi po yung na kailangan may music pa mga kababayan, kailangan may malamig na aircon pa, kailangan mayroon pang social media. Kasi nga naman kung makikita ninyo yung paliwanag ni Atty. Tolentino, talagang ang gusto nilang mangyari, maging VIP talaga etong si Kibulok mga kababayan at matamasa niya yung sinasabi na VIP treatment. Pero nag-una nang nagpahayag ang ating presidente mga kababayan at mismong sinabi niya na walang VIP mga kababayan at hindi bibigyan ng VIP treatment etong si Kibulok. Ano po mga kababayan? So ngayon kung titingnan din natin, bakit nga ba sa Davao niya gusto na doon siya ma-detain mga kababayan, doon siya magbayad ng kanyang kasalanan? Kasi nga naman pagka nasa Davao siya, teritoryo nila yon, natural na magiging masarap ang buhay niya at magagawa niya lahat ng gusto niyang gawin kasi nga naando doon yung kanyang matalik na kaibigan na nagkaroon ng mataas na posisyon, pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa. Kaya lahat ng gustuhin niya, magagawa niya. Mga kababayan, ano po kaya gustong-gusto niya na sa Davao siya mapalipat. So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto daw. Eto yung sabi dito mga kababayan ni Senator Risa Hontiveros. Sabi po dito, Apollo Kibuloy. Sabi po sa Abante, una sa balita, Apollo Kibuloy at mga inabuso harapan sa Senado or maghaharap sa Senado mga kababayan. Sabi po dito, basahin natin yung nilalaman. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga biktima di umano ng pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy na makaharap ang founder ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC sa Senado. Paharapin natin si Kibuloy at mga kapwa niya akusado sa Senado ayon sa pahayag ni Senator Risa Hontiveros nitong Biyernes, Setyembre 13. Sabi po dito, hindi lang isa, kundi marami pang mga biktima ang nakahandang tumistigo laban kay Kibuloy, sabi ng senadora. So kung titingnan po natin, mga kababayan, sobrang dami ang lalabas. Asahan nyo na kapag hiniring itong usapin nitong si Kibulok or pang-abuso ni Kibulok dyan sa Senado, asahan nyo na, expected nyo na dadami pa at dadami pa yung mga haharap mga kababayan para tumistigo laban dito kay Kibulok. Kasi nga naman, yung ibang mga tao ngayon ay naglalakas na ng loob na kalabanin etong si Kibulok mga kababayan. Dahil nga unang-una, talagang naghahanap sila ng hustisya. Pangalawa mga kababayan,
talagang gusto nilang pagbayarin etong si Kibulok sa kanyang kasalanan na ginawa dito sa mga kababayan po natin. So expected na natin 'yan at asahan na natin na dadami pa ng dadami yung mga titistigo laban dito kay Kibulok sa Senado. Ano po sabi pa dito? Eto pa daw mga kababayan, marami mga biktima pa ang gusto magtestigo para ipaglaban ang kanilang pagkatao, ang kanilang dignidad at ang buong katotohanan, dagdag pa ni Hontiveros. Eto pa daw mga kababayan, una nang lumantad ang biktima na itinago sa pangalang Amanda o alias Amanda sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, Family Relation and Gender Equality noong Enero taong 2024 kung saan inilahad nito ang di umano'y naranasan niyang pang-aabuso sa kamay ni Kibulok. Mga kababayan, yan po yung sabi dito. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Partikular na nagpapasalamat tayo kay alias Amanda. Siya ang isa sa unang nag-testify in a public sa pamamagitan ng Senado para isiwalat ang sentimatikong panggagahasa, pang-aabuso at pananamantala ni Kibulok. Ani ni Hontiveros. Sabi pa dito, until now, her courage has inspired more victim survivors to fight for justice. Kaya magpapatuloy ang aming Senate hearing. Sabi pa niya, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, mas lalo si Kibuloy kakabahan dito. Kapag ka ang tumistigo laban sa kanya, yung bodyguard niya, dati niyang bodyguard, na nagsalita mga kababayan at nagbigay ng testimonya na yung kanyang pamilya, pinagbabalakang ipatumba nitong si Kibulok pagkapangit yung babae na napapapunta dito kay Kibulok mga kababayan. So ngayon, dapat maimbitahan din ng Senado yung tao na yon at makaharap etong si Kibulok at talagang mapatunayan yung kanya mga sinasabi against dito kay Kibulok. Kasi kung titingnan po talaga natin, napakatindi din mga kababayan ng mga binitawang salita nung dati na yung bodyguard. Talagang sobra-sobra yung ginawa ni Kibuloy mga kababayan dun sa dati niyang bodyguard. Buti na nga lang tinulungan daw na mga pare yung bodyguard niya. Pero mga kababayan, kung hindi po nakalabas yon at nakaligtas sa mga kamay ni Kibulok, talagang dali po mga kababayan yung kanyang bodyguard. Kaya dapat maimbestigahan din po yon at maipatawag po ng Senado para makapagbigay ng kanyang testimonya. Ano po? So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Si Kibuloy at ang mga kapwa niya akusado ay nakaharap sa kasong human trafficking sa Pasig Regional Trial Court, habang child abuse case naman sa Quezon City Regional Trial Court. Ang paghaharap, ito daw mga kababayan, ang pagpapaharap sa kanila sa hukuman ay isang malaking hakbang tungo sa ganap na hustisya diin pa ni Hontiveros. Samantala, nais ni Gabriela Partilis, Representative Arlen Brosas na imbestigahan ang naging papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatago dito po kay Kibulok mga kababayan. Kasi nga naman unang-una, kung titingnan po natin ang pinaka tao na nasa sa likod or pwedeng tao na nasa sa likod ng pagtatago, pagtulong kay Kibulok ay walang iba kung hindi yung kaibigan niya na ginawa niyang administrator mga kababayan or administrador ng kanyang mga ari-arian. Dahil imposible naman na hindi alam mga kababayan itong si dating Pangulong Duterte na nagtatago sa KOGC etong kanyang kaibigan na si Kibulok mga kababayan. Pangalawa, dapat hindi lang si Digong ang imbestigahan dyan, kung hindi, pati yung mga senador na nagpa-epal kung kailan malapit ng masukol mga kababayan ng ating mga kapulisan etong si Kibulok. Pangatlo, dapat imbestigahan din mga kababayan etong si Sara Duterte kasi nga sinubukan niyang iligaw yung imbestigasyon ng ating mga kapulisan mga kababayan. At ang isa pa, mismong umattend po siya doon sa KOGC anniversary na kung saan ilang araw lamang yung nakakalipas ng bago mahuli etong si Kibulok mga kababayan. Kaya imposible talaga na wala silang kaalam-alam na naandyan dyan sa loob ng KOGC etong si Kibulok. Ano po? So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Bilang spiritual advisor aniya ni Kibulok, posibleng may kinalaman si Duterte sa pagtatago ng KOGC founder sa mga alagad ng batas at nararapat lamang itong imbestigahan, lalo pat itinalaga ang dating Pangulong bilang administrator ng mga property ng KOGC. Sabi pa dito mga kababayan, we cannot allow the culture of impunity and fear to the persist. No one shall be above the law. And the cries for justice from these young girls must be heard
heard and acted upon without a delay. Dagdag pa ni Brosas mga kababayan. So kung titingnan natin kahit pa naging pangulo yan ng ating bansa noong mga panahon itong si Duterte, dapat talaga po mga kababayan hindi sila makaligtas sa kamay ng batas mga kababayan. Hindi porkit nakakuha sila ng mataas na posisyon nung mga nakaraang taon, hindi sila pwedeng makaligtas sa batas ngayon kasi kung titingnan po natin sa panahon kasi ngayon, dapat pantay-pantay na mga kababayan pagdating sa kamay ng batas. Hindi porkit mayaman ka, maimpluwensya ka, naging politiko ka at nakagawa ka ng pagkakamali, makakalampas ka na sa ginawa mong kasalanan. Kasi kung titingnan natin, hindi pwedeng sabihin ng mga vlogger ni Digong or hindi pwedeng sabihin nitong kampo ni Duterte na wala talaga silang kinalaman dyan. Kasi imposibleng hindi nila alam na nasa loob ng KOGC etong si Kibulok. Kaya malaki po talaga ang papel dyan, lalong-lalo na nitong si Digong mga kababayan at saka nitong si Sara Duterte. Kasi nagpunta pa nga doon, nagbigay pa ng speech etong si Sara Duterte dyan sa KOGC nung anniversary. Mga kababayan, so ngayon, malaki ang posibilidad na hindi rin maalis sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin na pagkatapos niya magbigay ng speech doon sa KOGC mga kababayan, baka nakasalo nyo pa nga sa hapagkainan etong si Kibulok mga kababayan habang nagdiriwang sila ng anibersaryo ng KOGC. So dapat po talaga maimbestigahan yung mga taong yan na hinihinala na tumulong dito kay Kibulok. Ano po, so ngayon punta naman po tayo dito pa sa isang balita na nakita natin mga kababayan na kung saan eto daw, ayon daw dito mga kababayan sa Abante TNT, tunay na tablodista, eto daw Kibuloy, maghahain ng piyansa kahit hindi bailable ang kaso. So kung sa madalit salita, etong kampo ni Kibuloy mga kababayan, pinagbabalakang maghain ng piyansa kahit non-bailable naman po yung kaso. Bakit daw? Eto, basahin po natin mga kababayan. Sabi dito, ayan, balak maghain ng piyansa ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kahit non-bailable ang isinampang kasong human trafficking laban sa mga ito sa Pasig RTC. Paliwanag ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Mark Tolentino, naniniwala sila na bailable ang nasabing kaso dahil mahina ang ebidensya para rito. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw, samantala not guilty ang sagot ni Pastor Kibuloy at ng apat pang akusado na sa ginawang arraignment sa iba pa nilang kaso sa kanilang sa kaso kanina sa Camp Crame. Sinabi pa ni Tolentino na magkakaroon ng pre-trial para sa mga akusado sa September 25, 2024 mga kababayan. So ngayon kung titingnan po natin, ang paniniwala kasi dito ng kampo nitong si Kibulok, especially yung abogado ni Kibulok na si Mark Tolentino na nagsabi na kailangan ni Kibulok ng music at saka ng social media mga kababayan at aircon sa loob ng bilangguan. Ang paniniwala nila dito, bailable po ito, etong human trafficking. Mga kababayan, kasi nga mahina daw po yung ebidensya nitong si Amanda. Ano po nitong si alias Amanda, laman daw po dito kay Kibulok. Dahil kung titingnan po talaga natin, talagang yung human trafficking mga kababayan, hindi po bailable yan. Hindi ka po pwede magpiyansa dyan. At pagka natalo ka sa kasong yan, talagang makukulong ka ng napakahabang panahon mga kababayan at hindi ka pwedeng magpiyansa dyan. So ngayon, susubukan ng mga abogado ni Kibuloy yung isang bagay na imposible. Mga kababayan, susubukan ng mga abogado itong si Kibulok na gawing posible yung isang bagay na imposible. Ano po, napalayain pansamantala etong si Kibulok sa pamamagitan ng pagpapiyansa po nila. Kaya nga kung titingnan natin, lahat ng pamamaraan, lahat ng magagawa nila para makalusot etong si Kibulok sa kamay ng batas, gagawin po nila yan mga kababayan para makaligtas etong si Kibulok sa kamay ng batas. Pero kung titingnan po natin kahit sablay na at sala-sala na mga kababayan, yung mga ginagawa ng mga abogado nitong si Kibulok para mapalusot etong si Kibulok sa mga kinakaharap niyang kaso, ipagpapatuloy pa rin po nila yan. Kasi nga gusto nilang mapasarap ang buhay nitong si Kibulok kahit na ito ay may kinakaharap na napakaraming kaso. Ano po, so ngayon mga kababayan, maliwanag naman na itong kampo nitong si Kibulok ay gagawa daw po ng isang paraan para maging bailable yung kasong non-bailable. Mga kababayan, ano po, so ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan ito daw pong grupo tinawag na pure evil ang mga krimen umano na ginawa nitong si Kibulok mga kababayan ayon po dito sa News 5. Bakit daw? Ito, pakinggan po natin. Pure evil. Ay, shoutout kay Ma'am Myra Star. Thank you po sa pakapi at saka kay Ma'am
kay Ma'am Libra, One Squad Forever. Ayan, thank you po sa inyong pakapi at saka kay Ma'am Mira Star. Ayan, thank you po ulit ha. Maraming salamat po. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ganyan po tinawag ng Gabriela Party List ang umunoy krimeng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero si Kibuloy nanindigang wala siyang kasalanan at naghain ng not guilty plea sa lahat ng kasong sinampa laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Yan ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga taga-suporta niya at sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sinabi niya yan matapos niyang maghain ng not guilty plea para sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Nanindigan silang inosente ang pastor. Not guilty, yun lang. Wala siyang kasalanan eh. Not guilty plea rin ang inihain ng 4 na kapwa niya akusado. Grabe, Yun nga lang, hindi natuloy ang pre-trial ng kaso dahil maliban kay Kibuloy, walang abogadong dumating para sa ibang akusado. Sa October 17, itinakda ang pre-trial ng kaso sa Pasig RTC. Kawawa naman mga kababayan yung mga kasama nitong si Kibulok. Hindi matuloy yung kanilang hearing kasi nga walang abogadong dumadating. Akala ko ba mga kababayan, mapera etong si Kibulok, bakit hindi niya i-provide ng abogado etong mga kasamahan niya? Napakahirap nun mga kababayan, isinama niya sa krimen yung mga kasama niyang ito. Tapos pagdating sa panahon kailangan niya ng tulong or kailangan ng tulong ng mga kasamahan niya, hindi naman matulungan itong si Kibulok mga kababayan. Akala ko ba, son of God, itong si Kibulok, makapangyarihan, mayaman, dato. Mga kababayan, bakit hindi niya tulungan itong mga kasamahan niya na magkaabogado? Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Kasabay ng arraignment o pagbasa ng sakdal. Naghain ng motion ang kampo ni Kibuloy para mailipat ang kustudiya niya mula sa PNP Custodial Center patungong Armed Forces of the Philippines. O di kaya i-house arrest na lang dahil bukod sa health concerns, may banta raw sa seguridad ng pastor. Pero tinutulan niya ng prosekusyon at iniutos ng korte na ibalik sa PNP Custodial Center si Kibuloy. Giit ng PNP, kaya naman nilang siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng pastor. Nandiyan naman po at saka yung mismong custodial po ay may dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa not only him but available po yung services po ng mga nurses. At saka wag ibigay yung mga inire-request ng kampo nitong si Kibulok kasi kita niyo mga kababayan ngayon lang tayo talaga nakakita ng isang taong pugante na pinahirapan na nga ang gobyerno sa paghahanap sa kanya, pinahirapan na nga yung mga law enforcement natin at halos alipustahin na mga kababayan ng kampo niyang si Kibulok, tapos ngayon hiling ng hiling at kailangan request ng request at kailangan pagbigyan. Mga kababayan, dapat hindi pinagbibigyan. Yung mga request na yan, tama lang itong ginagawa ng PNP na talagang kapag may mga request para mapabuti ang kalagayan nitong si Kibulok at magbuhay-hari, dapat wag talagang ibigay. Mga kababayan, ano po? So ipagpatuloy pa natin. Po diyan, lahat po ng mga details. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ang umano'y krimen ni Kibuloy ay gawa ng isang pure evil. Dapat daw mabulok sa kulungan ang pastor at hindi bigyan ng special treatment na ginagawa sa mga mayayaman at may kapit sa gobyerno. Tama, dapat talaga bulukin niya sa bilangguan mga kababayan, lalo na pagka napatunayan na nagkamali po yan. Dapat talaga mapabilis itong mga hearing na ito para ma-extradite na yan or ma-ishapi na papunta ng Amerika at harapin niya naman yung mga demanda niya doon mga kababayan. Dapat nga matapos na ito sa lalo't madaling panahon para mailasada na siya papunta ng Amerika at maharap niya yung mga demanda laban sa kanya. Kasi doon, walang padrino doon mga kababayan, walang kaibigan doon. Basta nagkamali ka doon at nagkasala ka at napatunayang guilty ka at nakulong ka, habang buhay ka na doon. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dapat din daw imbestigahan ang posibleng kaugnayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatago ni Kibuloy. Samantala, sa drone video na ito na ipinadala sa News 5 ng isang mapagkakatiwalaang source, makikita ang mga sasakyan sa labas ng Bible School sa KOJC compound. Dito raw sumakay si Kibuloy matapos maaresto noong linggo. Ito rin ang convoy papuntang Old Airport sa Davao City, kung saan naman naghihintay ang C-130 plane ng Armed Forces of the Philippines. Dito,
inilipat si Kibuloy para dalhin sa Maynila. Kinumpirma ito ni Davao Region Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Si Torre hindi na nagulat sa inihaing not guilty plea ng pastor. Standard plea yan ng almost 99% ng lahat ng mga akusado. Eto mga kababayan ha, etong not guilty plea nila, sadyang sinasabi yan ng mga akusado. Sabi nga dito, 90% mga kababayan. Kasi nga naman, sino ba naman yung tao? Uulitin ko ulit yung sinabi ko kahapon sa live natin. Sino ba naman yung tao na gumawa ng krimen or gumawa ng isang pagkakamali na inamin agad-agad yung kanyang pagkakamali? Kasi kapag hindi sila nag-file mga kababayan ng not guilty plea, ang mangyayari dito mga kababayan, talagang inaamin na, parang inaamin na ni Kibulok na nagkamali siya. So eto, ilalaban nila to at paninindigan nila hanggang sa huli na inosente etong si Kibulok at not guilty eto sa mga akusasyon laban po sa kanya mga kababayan. Kaso nga lang, pag natalo si Kibulok dito, mas mabigat yung parusa at kaso mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Na gustong mag-undergo ng trial. Kasi pag nag-plea sila ng guilty, ay wala ng trial. Bukod sa Pasig RTC, naghain din ng not guilty plea si Kibuloy at 4 pang akusado para naman sa mga kasong child at sexual abuse na isinampas sa Quezon City Regional Trial Court. Kaninang alas 5 ng hapon, inilipat ang 4 sa kustodiya ng Pasig City Jail dahil wala naman daw security risk sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril. So yung 4 na kasamahan ni Kibulok mga kababayan nasa Pasig City City Jail na po. Doon na po nakabinbin mga kababayan. At etong si Kibulok mag-isa na lamang po mga kababayan diyan sa Camp Crame. Ano po, so ngayon kung titingnan po nating mabuti, dapat nga at deserve nga naman ni Kibulok yung pinagdadaanan niya ngayon. Kasi unang-una talagang yung mga tao, yung mga naghahangad ng hustisya talagang nakabantay mga kababayan para mapapanagot etong si Kibulok. Ano po, talagang tinututukan nila na mapanagot etong si Kibulok sa lalo't madaling panahon. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan na bukod sa dapat imbestigahan yung mga taong tumulong kay Kibulok para makapagtago, dapat wag ibigay yung mga hinihiling nitong si Kibulok para mag-astang BIP.